Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Umalis ng bahay si Gavin na wala sa sarili. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta na lang siya nagmaneho ng walang eksaktong direksyon. Dumaan din siya sa isang convenience store na nadaanan niya. Bumili siya ng alak at tinunggayon habang nasa sasakyan at patuloy na nagmamaneho. Nang itigil niya ang sasakyan, hindi niya namalayang dinala siya nito sa tapat ng kondo ng kasintahan. Naisipan niyang tawagan to bago niya to puntahan. Ngunit nakakailang ring na wala pa ring sumasagot. Napatingin siya sa cellphone niya. This is new. Lagi naman tong nasasagot ang tawag niya kahit busy to. Sinubukan niya ulit tawagan ang numero nito, ngunit ganun pa rin. Dahil hindi na siya nakatiis, bumaba na siya at pinuntahan ng dalaga. Hindi na niya kailangan kumatok dahil may susi naman siya sa unit nito. Nang makapasok, kaagad niyang hinanap ang kasintahan. Nakabukas ang lahat ng ilaw sa buong unit, kaya alam niyang naroon lang si Celine. Huli niyang pinuntahan ang kwarto ng dalaga. Nakaawang ang pinto nito, kaya dahan-dahan na yung binuksan. Ngunit agad din niyang pinagsisihan na pumunta pa siya dito. Tumulo ang luha niya at hindi malaman ang gagawin. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Kung isang panaginip lang to, gusto na niyang magising. Hindi niya kayang tanggapin ang nakikita, na hindi niya naisip na magagawa to sa kanya ni Celine. Nagtiwala siya. Binigay niya lahat, maging ang sariling pamilya tinalikuran niya para kay Celine. Ano pa bang kulang? What is the meaning of this? Madilim ang mukhang sigaw niya. Mabilis na umayos ng tayo ang dalawa. Napakasakit makita na ang babaeng mahal na mahal mo ay may ibang kasamang lalaki. Nakikipaghalikan na halos subad na. Gavin, nauutal na sabi ni Celine. Bumitaw to sa lalaking kayakap saka mabilis lumapit sa kanya. Let me explain. Hinawakan siya nito sa kamay, ngunit tinabig niya yon. Explain? What for what, ha? Nakita ko na lahat. Ano pang sasabihin mo? Sigaw niya rito. Ang sakit-sakit. Ito ang unang beses na nasigawan niya si Celine, pero wala na siyang pakialam. Ang nararamdamang galit niya para dito'y sagad sa buto. Kevin, I'm so sorry. Natawa siya. So, totoong may relasyon kayo ng lalaking yan? Tinuro pa niya ang lalaking kasama nito. Maniwala ka sa akin, hindi ko ginustong saktan ka. Talaga lang ha? Celine, singit ng lalaking kahalikan nito kanina. Huwag ka nang magpanggap, sabihin mo na ang totoo. Pagod na rin ako magtago sa dilim. Ayoko na ng ganito. Kung mahal mo ko, sasabihin mo sa kanyang totoo. O kung ayaw mong umamin ako magsasabi. Hinarap ni Celine ang lalaki. Stop it, Ronald. Nang hindi sumagot ang lalaki, siya ang nagtanong. Kailan niyo pa ako niloloko? Matagal na. Nakangising sagot ng lalaking tinawag ni Celine na Ronald. Ronald, ano ba? Sigaw ni Celine. Stop. Just stop. Umiiyak na si Celine, pero wala na siyang pakialam dito, kahit lumuha pa to ng dugo. Galit na galit siya dito. Nagbabagang apoy sa dibdib niya sa sobrang galit. He felt betrayed. No, sawa na ako magtago. Ayoko nang itago mo ko. Sabi nito sabay siyang harapin. Totoong may relasyon kami. Almost 1 year na kaming magkarelasyon habang kayo pa. Please, tama na, ano ba? Sigaw na naman ni Celine nang pumagitna sa kanila. Ngunit walang pumansin dito. Mga hayop kayo?
Gigil na sigaw niya. Bakit? Masakit bang manggago? Diba ginawa mo din yan sa asawa mo? You cheated on her too. Mas malala ka nga eh. Alam mo ng buntis, iniwan mo pa. Bakit? Dahil mahal mo si Celine? Sana siniguro mo munang tagang mahal ka ba niya? Makahulugang sabi nito. Ano? Ngumisi ito. Newsflash, Mr. De La Vega? Pero kahit kailan hindi ka minahal ni Celine. Gago ka? Sigaw niya. Mas gago ka. Sigaw din ito sa kanya. Kung gago ko, mas gago ka. Hayop ka. Singhal niya na sa mismong mukha nito. Nakakadiri kayo. Ikaw, Celine. Baling niya kay Celine. Paano mo nagawa sa akin to? Binigay ko sa'yo lahat-lahat. Lahat-lahat tapos gagaguhin mo lang pala ako. Akala ko ba ako lang? Sabi mo ako lang ang mahal mo. Ano yun? Lahat kasinungalingan? Nag-umpisa nang mabasa ang pisngi niya. Umiiyak na pala siya nang hindi man lang niya namamalayan. Nagtiwala ako sa'yo. Yun pala niloloko mo lang ako. Gago ka kasi eh. Nakangising sabi ni Ronald. Pero naisip mo ba na mas nakakadiri ka? Nakikipagtali ka sa hindi mo naman asawa. Nagulat siya na maging iyon ay alam nito. Nagsasabi ba dito si Celine? Anong klaseng babae bang minahal niya? Paano nito nagawang pagsabayin sila? Bakit tila hindi niya to kilala? Bakit maging ang mga bagay na dapat sila lang nakakaalam ay alam ng lalaking to? Nilingon niya ang lalaki at binaliwala ang naisip. Kung ganon, bakit nagagawa mo pa rin makipagrelasyon sa isang babaeng alam mong nakuha na ng iba? Mas lumaki ang ngisi nito. Hindi naman kasi kayo kasal. Naiiling na nito bago muling sumeryoso. Pero ikaw, kasal ka sa ibang babae. At katulad ng asawa mo, nagtitiis lang din ako dahil mahal ko si Celine. Alam mo ba yung sakit na nararamdaman ko araw-araw? Sa tuwing makikita ko kayo magkasama at hinahalikan siya sa mismong harapan ko. Masakit, Gavin. Kaya naiintindihan ko kung bakit iniwan ka ng asawa mo. Dahil siguradong hindi na niya kinayang sakit na nararamdaman niya. Oo, alam kong gago ko, pero nagmahal lang ako. Natahimik sila at tila isang anghel ang dumaan dahil sa katahimikang iyon. Tiningnan niya si Celine na puno ng galit. Masaya ka na bang ginago mo ko? Sigaw niya. Kung alam ko lang na gagaguhin mo ko, hindi ko na sana iniwan na mag-ina ko. Tinalikuran kong asawa at anak ko dahil sa'yo. Alam mo ba yun? Kasi mahal kita. Mahal kita. Tapos ito lang igaganti mo sa akin, ha? Mas malakas na sigaw niya. I'm sorry. Ani Celine. Umiling lang siya bago iniwan ang mga ito. Mga hayop sila. Tumutulo ang luhang naglakad siya palayo sa babaeng minahal niya ng ilang taon. Sobrang sakit. Nang makauwi siya, nakita niya si Manang Linda na nag-aayos sa sala. Tiningnan siya nito at nagtatakang lumapit sa kanya. Oh, ano nangyari sa'yo? Manang, pakibigyan ako ng beer. Utos niya. Amoy ala ka na ah. Iinom ka pa rin? Hindi ito mukhang nag-aalala sa kanya, pero alam niyang sa loob-loob nito ay concerned din ito. Sige na, Manang. Napailing ang mayordoma sa kanya. Sige, isusunod ko na lang sa kwarto mo. Thank you, Manang. Ngayong nararamdaman niya ang sakit ng maloko, naisip niya si Laren. Kung nasasaktan siya, siguradong mas nasasaktan si Laren. Wala sa sariling pumasok siya sa kwarto ni Laren. Napuno ng pagsisisi ang puso niya nang makita ang silid nito. Ngayon walang-wala na siya. Lugmok na siya sa dami ng kasalanan niya. Ngayong wala na sila ni Celine, isa na lang ang gusto niya. Gusto niyang itama lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Kaya naman imbis na uminom, naisip niyang puntahan si Laren. Kailangan niya tong makausap. Oh, saan ka na naman pupunta?
Tanong ni Manang na makasalubong niya ito. Kay Leren? Tugon niya. Kay Leren? Takang tanong nito. Bakit? I realized something, Manang, and I want her back. Napabuntong hininga to sa ka-emosyonal na tinapik siya sa balikat. Totoo na ba yan? Po? Nangunot ang noo niya. Wala. Sige na't puntahan mo ng asawa mo. Iyon lang at iniwan na siya nito. Nagtataka man, pero sumunod ba rin siya sa sinabi nito. Pinuntahan niya ang bahay ng mga magulang ni Leren. Bahala na kung ano mangyayari. Lahat ng paraan gagawin niya, makausap lang ito. Leren? Sigaw niya sa labas ng bahay ng mga Ferrer. Leren, please, mag-usap tayo. Paulit-ulit siyang sumigaw habang nagdo-doorbell. Nakailang sigaw pa siya bago siya pagbuksan ng isang katulong. Nandyan po ba si Leren? Agad na tanong niya. Kailangan ko lang siyang makausap. Nandito po, pero nagpapahinga po siya eh. Sagot ng katulong. Pakiusap, kailangan ko siyang makita. Sorry po talaga sir, pero hindi po talaga pwede. Kabilin-bilinan po kasi ng magulang niya na huwag kayong papapasukin. Natigilan siya sa sinabi nito. What? But I'm her husband. Sorry po talaga, napag-utusan lang po ako. Nakayukong paumanhin nito. Yaya? Napalingon silang pareho sa nagsalita. Sige na Yaya, pumasok ka na sa loob. Ako nang bahala sa kanya. Pumasok sa loob ang katulong. Naiwan siyang kasamang manugang. Ano kailangan mo sa anak ko? Ma'am, simula niya. I need to talk to her. Nakikiusap po ako. Natawa ang ginang. Bakit naman kita hayaang makita ang anak ko? Please ma'am, nakikiusap po ako sa inyo. Patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko. Hindi ko po sinasadyang saktan siya. Nagmamakaawa po ako. Kakausapin ko lang siya. Sa kanya ba naawa ka? Madilim ang mukhang anito. Sinaktan mong anak ko, Gavin. Natigilan siya. Ma'am, I'm sorry. Nagsisisi na po ako sa mga nagawa ko. I'm really sorry. Alam mo, Gavin, gustong gusto kita para sa anak ko. Pero sa ginawa mo sa kanya, hindi ko na alam. Napayuko si Gavin sa sinabi nito. I'm sorry. She sighed. Umalis ka na, Gavin. Kung gusto mo tagang makausap si Leren, maghintay ka ng tamang panahon. At kung talagang nagsisisi ka na sa ginawa mo, then good. Pero irespeto mo rin ang desisyon niya. Napaluhod siya. Ma'am, please. Nakayukong aniya. And from now on, stop calling me ma'am because you are no longer son-in-law. Paalam, Mr. De La Vega. Umuwing bigo si Gavin sa bahay niya. Tulala at wala sa sarili. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi siya makapag-isip ng tama. Parang lahat ng gagawin niya ay mali. Kinakarma na ba siya sa lahat ng ginawa niya kay Leren? Kung oo, then he deserve it. He's unhassle for hurting his wife. Pagkatapos ng mga nangyari, nagkulong lang si Gavin sa bahay niya. Umiinom at nagpapakalasing. Hindi na rin siya pumapasok sa trabaho niya. Tawag na ng tawag ang sekretary niya, pero pinapatay niya lang yon. Maging kay Celine ay hindi na siya nagpapakita, kahit na pilit itong lumalapit sa kanya upang magpaliwanag. Para sa kanya, wala nang silbi ang mabuhay. Para saan pa, kung nag-iisa na lang siya? Tama na yan. Awat sa kanya ni Renzo. Minsan na nga lang tayo magkita, broken-hearted ka pa. Pabayaan mo ko. Gusto kong malasing. Gusto ko nang mawala. Uminom ulit siya at diretsyong tinungga ang laman yon. Napailing si Renzo. Wag ganun bro, sayang ang buhay. At saka ayaw mo bang makita ang anak niyo ni Leren? Natigilan siya sa sinabi nito. Anak nila ni Leren. Nakaramdam siya ng ginhawa nang banggitin nitong anak nila ni Leren.
Ngayong mas lalo niyang gustong makasama si Laren. Ikaw naman kasi, ang tigas ng ulo mo. Sinabi ko niya sa iyong hiwalayin mo na si Celine bago pa kayo ikasal ni Laren. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Imbis na nagkamabutihan kayo, lalo kayo nagkasirat and worse dahil sa nangyari sa inyo mawawala sa iyong anak mo. Umiiling na dugtong nito. Ngayong wala na sa tabi niyang asawa, marami siyang narealize na dapat hindi niya ginawa. Ngayon niya lang napagtanto na gusto niyang makasama si Laren, na si Laren ang gusto niyang makasama habang buhay. Hindi niya pinahalagahan ng asawa niya. Dapat inalagaan at minahal niya ito. Hindi niya dapat to sinaktan. Magkasama dapat silang aalagaan na magiging anak nila. Sinira niyang pamilya niya. Pamilya na dapat ay masayang nagsasama ngayon. Tumulo ang luha niya sa isiping iyon. Renzo? Tawag niya sa kaibigan. Naranasan mo na bang magmahal? Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre hindi pa. Nakangusong sabi nito. Takot kasi ako magmahal. Pero gusto ko kapag nagmahal ako, doon sa babaeng siguradong mamahalin ako ng buo, hindi kagaya ni Celine. Umiiling pa na sabi nito. Biruin mo? Nagawa ka niyang lokohin pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Marami pa itong sinabi at ang iba ay puro kalokohan na. Alam niyang pinapatawa lang siya nito, pero yung sakit na nararamdaman niya ay nananatiling naroon sa puso niya. Hindi na nga niya alam kung paano mawawala ang sakit na nararamdaman niya kasi gulong-gulo na siya. Nasasaktan siya dahil niloko siya ni Celine. At the same time, nasasaktan din siya sa pag-iwan sa kanya ni Laren na siyang dahilan. Pero mas masakit ang mawala si Laren. Yun ang totoo. Mas nasasaktan siya na wala na sila ni Laren. Yung nangyari sa kanila ni Celine, baliwala na sa kanya yon. Sana dumating ang araw na mapatawad siya ni Laren. Hindi na niya hihilingin na magkabalikan sila. Basta mapatawad lang siya nito, masaya na siya. Pero Gavin, matanong nga kita. Pukaw sa kanya ni Renzo. Ano na bang nararamdaman mo kay Laren? Napatingin siya dito. Gavin, be serious please. Nagkakaganyan ka ba dahil na-realize mong mahal mo si Laren? O dahil sa anak mo? Natahimik siya. Pareho. Seryoso yan? I think yes. Aniya sabay inom ng beer. Bago pa naman mangyaring lahat ng ito, ay may kakaiba na siyang nararamdaman kay Laren. Hindi niya lang binigyang pansin dahil si Celine ang laging nasa isip niya. You think? May pagdududang tanong nito. Dapat sigurado ka, Gavin, dahil masasaktan mo lang lalo si Laren kung hindi ka sigurado sa nararamdaman mo. Kakahiwalay mo lang kay Celine, kaya siguradong kahit magpaliwanag ka kay Laren, hindi ka niya pakikinggan. Iisipin niyang second option mo lang siya dahil iniwan ka na ni Celine. Tila natauhan naman si Gavin sa naging paliwanag nito. If you really love her, then you have to work harder to convince her. Bumuntong hininga ito. You have to be more patient with her. Hindi ka niya basta-basta paniniwalaan kung sasabihin mong mahal mo siya. He added. Pinunasan niyang luhang naglanda sa pisngi niya. Yes, I know. Bro, ano ka ba? Huwag ka ngang umiyak dyan. Nakakabakla yan. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Renzo. Tumayo siya at wala sa sariling kinuhang susi ng sasakyan. Kahit ano pang sabihin ni Renzo, kailangan pa rin niyang subukan. Agad namang naalarma ang kaibigan niya. Oh, saan ka pupunta? Tanong nito nang bigla na lang siyang tumayo at lumabas ng bahay. Kay Laren, magsosorry ako. Kung kinakailangang lumuhod ako sa harap niya, gagawin ko. Napailing ito. Nababaliw ka na ba? Pupunta ka doon ng ganyan ng itsura mo? Umayos ka nga. Pigil nito sa kanya. Bukas ka na lang pumunta kung gusto mo. Pero, kailangan niya na tagang makausap si Laren bago pa mahuli ang lahat. Naiintindihan kita. Tinapik nito ang balikat niya. Pero si itsura mong yan,
Siguradong papauwiin ka lang niya. Ipahinga mo muna ang sarili mo. Lasing ka eh. Kung hindi ka lasing papayagan kita. Kahit ihatid pa kita sa bahay nila. Promise, hindi ka niya kakausapin sa lagay mong yan. Wala siyang nagawa dahil alam niyang tama ito. Nahihilo na din siya at nanlalabo ng paningin dahil sa kalasingan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Wala na si Renzo na magising siya. Ang alam niya ay doon to natulog sa guest room. Siguro'y maaga tong umalis bago pa siya magising. Pababa na siya na makita niya si Manang na naglilinis sa sala. Binati niya to, ngunit tumangulang to sa kanya. Marahil ay may tampo pa rin to sa kanya kahit na nakakausap niya to minsan. Hindi man lingid sa kaalaman niyang naging close na to kay Laren. Hindi na lang niya pinansin. Mabilis na siyang nagtungo sa garahe. Na makasakay, agad niya yung pinaharurot patungo sa bahay ng mga magulang ni Laren. Laren? Laren? Paulit-ulit niyang sigaw. Please mag-usap tayo. Patawarin mo ako, Laren. Nagsisisi na ako. Pakiusap. Kausapin mo ako. Mag-usap tayo. Please hear me out, please. Magbabago na ako, kausapin mo lang ako. Nakailang sigaw pa siya bago bumukas ang pinto at iniluwa noon ang ginang na mukhang may edad na. Bago to sa paningin niya, kaya't nasisiguro niyang bago lang ito. Sir, bakit po? Pinagbuksan siya nito. Si Laren po? Agad na tanong niya. Nandyan ba siya? Pakisabi na nandito ako, Gavin de la Vega. Si Miss Laren po. Pero pasensya na po kayo pero wala po siya dito eh. Paliwanag nito. Nangunot ang noo niya. Anong wala? Saan siya nagpunta? Nag-aalalang tanong niya. Huli na ba siya? Hindi pwede. Please tell me where she is. Pakiusap niya. Bumuntong hininga ito. Umalis na po kasing pamilya niya kanina lang. Nagulat siya. What? Saan sila nagpunta? Sorry po sir. Nagbilin po kasi si Mr. Ferrer na wag sasabihin sa inyo kung sakali na magpunta kayo dito. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Sabihin niyo na po sa akin kung nasaan sila. Pakiusap po. Please. Ilang beses pa siyang nakiusap sa kaharap hanggang sasabihin nito kung saan pupunta si Laren. Salamat. Salamat po. Nagbadali siyang sumakay sa kotse at pinahururot iyon patungong airport. Mabilis ang pagmamaneho niya nang makarating lang sa airport. Hindi niya hayaang iwan siya ni Laren. Bahala na kung magalit to sa kanya. Ang mahalaga ay mapigilan niya to. Itatama na niyang lahat ng pagkakamali niya. Hindi to pwedeng umalis. Hindi siya nito pwedeng iwan. Ngayon pang narealize niya kung gaano to kahalaga sa kanya. Totoo nga ang kasabihang malalaman mo lang ang kahalagahan ng isang tao kung wala na siya sa'yo. Sising-sisi siya sa mga nagawa. Sana lang ay hindi pa siya huli. Sana hindi pa huli ang lahat. Handa siyang magbago para dito. Itatama niya lahat ng pagkakamali. Gagawin niya lahat mapatawad lang siya nito. Siguro nga nabulag lang siya ng pagmamahal niya kay Celine. Inakala niyang itong babaeng para sa kanya. Hindi niya namamalayang may isang tao na pala siyang nasasaktan at lihim na nagmamahal sa kanya. Napakarami pa niyang gustong sabihin kay Laren, kaya hindi siya nito maaaring iwan. Papasok na sana siya sa loob nang harangin siya ng guard. Sir, bawal po pumasok. Only passenger lang po ang pwede. Kailangan ko lang pong kausapin ang asawa ko. Pakiusap niya. Hindi po talaga pwede. Sige na po sir, nakikiusap po ako sa inyo. Baka makaalis na siya. Palingalingang sabi niya. Sir, kung asawa niyo naman palang nasa loob, dapat kasama niyo siya. Hindi mo na kailangan magmakaawa sa akin. Hindi siya nakasagot dahil tama to. Pero sir, mabuti pa ho umuwi na kayo. Hindi siya maaaring umuwing talunan. Kailangan niyong makita si Laren. Nangihinang napaupo siya sa sahig. Wala siyang pakaalam kung maraming nakakita sa kanya.
Nasasaktan siya. Naninikip ang dibdib niya. Ngayon niya lang napagtanto na hindi niya pala kayang mawalang asawa. Ngayon niya napagtanto ang tunay na halaga ni Laren sa buhay niya. Bakit kung kailan huli na? Bakit kung kailan wala na to sa kanya marirealize ang kahalagahan nito? Bakit ngayon lang? Bakit? Napahagulhol siya ng iyak. Pinagtitinginan na siya ng mga tao pero wala siyang pakialam. Wala na siyang pakialam sa kahit na anong bagay maliban kay Laren. Gusto niya tong makita, mayakap at mahagkan. Gusto niyang iparamdam dito kung gaano to kaimportante sa kanya. Sandali. Napalingon siya sa nagsalita at ang lalaki ang mga matang tiningnan ito.